Kuha na yung profit and may bago tayong entry dito and i-explain ko rin sa inyo. So, itong tinamaan nito is an order block. Okay? So, pwede niyang isweep yan or pwedeng tumama lang siya sa order block. Ang ginawa niya dito is tumama lang siya. So, ang gagawin mo dyan is bababa ka sa lower time frame para hanapin yung last candle na tumama. And ito yon. Okay. So, nung lumagpas siya doon, nilagpasan niya yung liquidity na to. Okay? Or sinip lang niya. Valid na ba yun na change of character? Siguro pag sinabi sa inyo na change of character, last pullback is dito dapat. Pero kasi galingan sa 15 minutes. Ayun o. Bumaba, taas, tapos yan. Tsaka niya, sinip lang. Okay? So, valid na sa akin yan. Then, umakyat siya, tapos gumawa siya ng liquidity dito. Ito yung confirmation kasi si market is bullish. Liquidity, up. Liquidity ulit, up. Okay? So, ito yung una kong prediction. However, hindi lang yan, ganyan. So, sobrang dami yan kasi, for example, bumaba siya dito, liquidity. Tapos, sweep to. Okay? Tapos, umakyat. Pwede niya pa rin isweep to eh. Tapos, tsaka dumaretso ng paakyat. Okay? Maraming pwedeng gawin si market. Kaya tayo nag-a-adjust. So, kung papansin nyo, wala akong binitawan dyan na kahit anong specific strategy because nag-adjust ako sa galaw ni market. Okay? And discipline lang din and risk management. So, ang target ko dyan is order block. And hanggang dyan lang kasi yan na lang yung kailangan ko. Okay, so tapos na yung trade natin dito and kung papansin nyo, dalawang swing yung natapos natin from up to bottom, from bottom to dito. Hindi ko na tinarget yung highest. So, panoorin nyo yung video sa YouTube. Siguro yung second video is yung BTC and yung first video, recent video is about sa Ethereum. So, ngayon explain natin to and punta tayo sa lower time frame. Okay? So, nandito tayo nag-discuss nun, order block, nang nakasweep dun sa higher time frame, tapos nag-sweep siya dito ng change of character, tapos liquidity, then target natin OB. Mapapansin nyo, si market is bumabalik. Okay? Bumalik siya dito for liquidity para tapikin yung last candle din. Ito rin yun. Okay? So, form to ng liquidity, tapos ito na yung tumapik. Then, kukunin mo ulit yung last candle nito. Lagi ba ito ginagawa ni market? Hindi. Okay, so kung papansin mo, ito yung liquidity, ito yung nag-top. Ito yung liquidity, ito yung nag-top. Okay, kung i-refine pa natin yan, dun yung makikita. Pero, intindihin nyo na lang to. So, isang buo yan. One structure, tapos, second structure, tapos, yun, nag-break na siya. Okay? So, kung mapapansin nyo, yung entry ko dito is very safe na, and nandito yung stop loss ko, hanggang inabot na niya yung take profit dun sa order block, and nag-reaction siya. Then ngayon, lumabas na siya sa order block. So, itong overall na structure na to is, tapos na to. Okay? So, hahanap ulit ako ng pwedeng gawin dito ni market. Pwede siyang retest, pwede siyang bumalik. So, yun lang, no? At least na-explain ko sa inyo. Pag dito ka pumasok sa gitna, yan yung liquidity point. Kailangan mo makuha, lalo na sa swing trader katulad ko, kailangan mo makuha yung both swings. Dulo, tapos yung kukunin niya lang dito. So, gaya na sinabi ko, ito lang yung kailangan ko, kaya hindi ko na tinarget yung taas niyan. Baka matalo pa ako. So, yun lang. Hello. So, ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano tayo nakakapasok ng perfect entry. So, mahirap matimingan to kasi depende sa scenario ng market. Pero pag nagawa nyo to, sobrang helpful kasi yung stop loss nyo magiging buffer na lang siya.
yung mga dulo na yan, dyan kayo mismo makakapasok. Okay? Ita-take advantage natin yan. Ganito ko siya ginagawa. So, this is Ethereum. Na-explain ko na to sa YouTube and sa TikTok. So, explain natin ulit. So, order block. Yan yung kinuha ko. And, kinuha ko yung last stop ng market. Ito yung last stop niya. Okay? So, natap na siya. Nag-react na pataas. So, pupunta ako sa lower time frame. Pwedeng 15 minutes, 5 minutes. Okay? Depende sa galaw ng market. Okay. So, kung ito yung last stop, ito dapat yung magiging order block ko. Okay? Kaso tignan mo, masyado siyang exhausted and masyado siyang binabalikan. So, i-refine natin yan. Pag sinabi i-refine, liliitan mo yung time frame para makuha mo yung refinement nito. 5 minutes. Okay. So, instead na dyan yung high mo, ililiit mo dito. Yan. So, ito yung candle, Okay. So, kung napapansin nyo, tumama na si market dito. Okay. So, mitigated na siya. Diyan ako nakapasok nun. So, kinuha ko to. And pumunta pa ako sa lower time frame. Exhausted na ulit 1 minute. Okay. So, ayun yung last candle. Okay. Kung papansin mo, natapik pa rin siya dito. Yan. So, sobrang refine na ng candle natin. Okay? Ang gagawin mo dyan is, dyan ka papasok. Okay? Pwedeng sa high nito. Sa high niyan. Or dito sa last na candle na to. Pag 1 minute, pag 1 minute, okay lang yan kahit na mitigate siya. Kasi valid pa rin yan. Galing na yan sa higher time frame. Okay, baka nalito kayo Kasi pag galing tayo sa higher time frame, pag na-mitigate siya, may ibababa pa yon. Pero sa lower time frame, wala na kasi siyang ibababa. So kahit ma-mitigate siya ng paulit-ulit, valid pa rin siya. Okay? I hope nasabi ko siya ng tama. So, dyan tayo papasok. Ngayon, ang entry mo dyan is ganito. Kung dyan ka pumasok, pwedeng yung stop loss mo is below lang nung last week, or dito, or sa structure talaga. Kasi pag nire-refine mo siya ng ganyan, kita mo ang taas ng RR niya. 5 pa lang. What if tinarget ko pa tong high na to? 12 na yan. Diyan nakakakuha ng malaking risk-reward ratio. So, basta makuha mo to ng tama. Kasi pag tinamaan niya SL mo, maliit lang, pero mabilis ma-hit. So, tingnan natin. Okay? Liquidity to. And yun. Okay? Makikita nyo kung saan talaga siya nagre-react. Dun sa isa nating nilagay na blue lines and dito sa second. So, ayan. Huling-huli, di ba? Yung wick mismo ang nahuli niya. Instead na yung entry price mo. Kasi kung nag-enter ka sa higher time frame, malamang nabutas na niya yan. Okay? So, safe kahit yung stop loss mo is nandito lang below. So, imagine, wait lang. Yan lang yung buffer mo. So, tingnan natin yung magiging RR mo pag nakuha mo to. And yung stop loss mo, it's dito lang. Okay? Punta tayo sa higher time frame. 15 minutes. Kasi yung target natin is yung order block dito. Ayun, ito ang target natin. Ayan, okay? So, imagine, iakyat ko to dito. That's 20 RR. Diyan na ma-maximize yung risk-reward ratio kahit maliit lang yung capital mo. Kasi, magaling ka sa refinement. Okay? Dulong-dulo, di ba? So, kung sa tingin mo, hinuhulaan ko lang to or hindi ako sure sa sinasabi ko,
Ito yung trade ko sa ETH. Ayan. Captured both swings. So, dyan tayo pumasok. Okay? So, I hope may nagets ka, no? 2 times in a row. So, yun lang. Ano lang yun? More practice ng refinement and understanding sa candlestick. Refine ko pa. 15 minutes, 5 minutes. Ayan. Dito kasi tayo pumasok eh. Ayan. Dito na ako pumasok. Hindi ko na inabangan to kasi in-assume ko na dito pa lang is tatapik na siya pero naging liquidity test bumaba pa. Pero safe, di ba? So, yun lang. I hope may nagets kayo dun. Kaya nyo rin to. Yun lang. Thank you.